Kaugnay pa rin po sa paggunita ngayong Semana Santa ay mahigpit po ang magiging koordinasyon ngayon ng iba't ibang ahensyang nakatutok sa transportasyon. Ito ay particular po sa issue ng overloading sa mga barko. Una nang nagbabala ang DOTR na maaring makansila ang lisensya ng mga may-ari ng sasakyang pandagat at mapapatunayang nag-overloading ng kanilang mga pasahero. Narito balita ni Crezeline Catarong. Kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga pasaherong inaasahang dadagsa sa mga pantalan ngayong Semana Santa, mas pinaigting ng Department of Transportation ang kanilang pagbabantay, lalo na sa mga insidente ng overloading ng barko, isang usaping ilang ulit nang nauwi sa trahedya. Magugunitang sa mga nakalipas na panahon, ilang trahedya na rin ang naitala sa karagatan na kinabibilangan ng paglubog ng mga sasakyang pandagat dahil sa sobrang pasahero. Dahil dito mas pinaigting ng mga ahensya ang pagsasanib puwersa upang hindi na maulit ang parehong bangungot. Sinabi ni Philippine Ports Authority o PPA spokesperson Eunice Samonte na isa sa mga pangunahing direktiba ni Secretary Vince ay ang maigting na pagbabantay kontra overloading. Actually, isa po sa naging bilin din ni Secretary Vince kahapon ay yung overloading po sa mga barko, no? So bawal na bawal po ang overloading. Kamakailan na pagkasunduan na kailangang mas maigpit pa ang ugnayan ng PPA, Maritime Industry Authority at Philippine Coast Guard upang tuluyang masawat ang overloading. Ayon kay Samonte, pangunahing layunin ng mga hakbang na ito ay ang masiguro ang kaligtasan ng bawat pasaherong bibiyahe ngayong Semana Santa. Sa dami ng pupunta sa probinsya, hindi pwedeng isugal ang buhay ng mga tao sa kawalan ng disiplina at pagsunod sa kapasidad ng mga barko. Una nang inanunsyo ni Transportation Secretary Dizon ang tungkol sa isang joint memorandum circular sa pagitan ng DOTR, PPA, PCG at Marina. Layo nitong papanagutin ang sinumang may-ari ng sasakyang pandagat na lalabag sa patakaran laban sa overloading. Binigyang diin ni Secretary Dizon na hindi basta-bastang magiging kapalit ng paglabag. Maaari itong mauwi sa suspensyon o tuluyang pagkansila ng lisensya bukod pa sa mabigat na multa. Sakali man po na meron pong makapagpakita ng patunay at saka po kung meron man po na issue ng overloading, maaari pong makansela ang kanilang lisensya at depende pa rin po sa ating pong sekretary. On the part of PPA naman po, we're in close coordination with PCG and Marina para po sa mga barko na babiyahe po dito sa ating mga pantalan. Sa tala ng Philippine Ports Authority, ang Port of Batangas ang nangunguna sa may pinakamaraming pasahero ngayong Semana Santa, kung saan mahigit 20,000 ang inaasahang maglalayag mula rito. Bahagi ito ng kabuang humigit kumulang 1.73 milyong pasahero na inaasahang dadagsa sa mga pantalan sa buong bansa ngayong banal na linggo. Kaya't higit kailanman, mahalaga ang mahigpit na pagpapatupad ng mga regulasyon para sa ligtas na biyahe ng bawat Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Crezeline Catarong, SMNI News.